Hola! Tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 16, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 8, verse 11 to 13. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. May isang linya sa kanta ng River Maya na Himala. Anong sabi nung lyrics? Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Marami sa atin ang nakaka-relate dito. Kapag pagod na tayo, kapag wala ng malinaw na sagot, kapag parang walang nangyayari sa buhay natin, parang ito yung hinahanap natin, himala. Sa gospel natin ngayon, ganito rin ang sitwasyon. Lumapit ang mga Pariseyo kay Jesus at humihingi ng sign, humihingi ng himala, humihingi ng tanda mula sa langit para patunayan niya ang kanyang sarili. Nakakagulat kahit marami ng nasaksihang himala ang mga Pariseyo. Kaya anong naging tugon ni Jesus? Hindi sila binigyan ng bagong tanda. Bakit? Dahil ang problema ay hindi naman talaga yung kakulangan ng himala. Ang problema ay yung kakulangan ng pananampalataya. Kaya dito ay makikita natin na kapag ang tao ay sarado ang isip at puso, kahit ilang himala pa ang nakikita, hahanap at hahanap pa rin ng dahilan para siya ay magduda. Balikan natin yung tanong, kasalanan bang humingi ng himala? Sabi ng River Maya. Ang sagot, hindi. Nagiging problema ito kapag humingi tayo ng himala habang sarado naman ang puso natin sa pagkilos ng Diyos. Madalas, para din tayong Pariseyo. Kapag nagigipit tayo, kapag pagod na tayo, kapag nako-corner tayo sa isang problema na kung minsan yung problema naman tayo din ang may kagagawan, humihingi tayo ng himala. At minsan, para bang nakalimutan natin ang mga himalang dati na nating tinatanggap. Yung mga panahong inligtas tayo ng Diyos, yung mga biyayang dumating na hindi natin inaasahan, himala po iyon. Yung magising tayo, yung humihinga tayo, yung buhay pa tayo, himala iyon. Yung mga taong ipinadala niya para tulungan tayo, himala iyon. Madalas, naghahanap tayo ng malaki, pero hindi natin napapansin yung maliliit na biyaya. At dito, naalala ko yung 1982 movie ni Nora Honor. Ano ang sabi niya sa isang linya? Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng bawat tao. Kaya kapag may bukas na puso, ang ordinaryong araw ay nagiging himala. Let us pray. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakataong hinihingan ka namin ng patunay kahit maraming beses mo nang pinatunayan ang iyong sarili.
Buksan mo yung aking puso, yung aking isip, upang makita ko yung iyong pagkilos kahit sa mga simpleng bagay ng aming buhay. Turuan mo ako magtiwala kahit walang agarang tanda at maniwala kahit tahimik ang langit. Naway makita namin na ang tunay na himala ay ang pusong patuloy na nananalig sa iyo. Amen. Friends, baka may kakilala kang naghihintay ng himala o pinanghinaan ng loob o tila nawawala ng pananampalataya. Yung mga sakit, may mga sakit at karamdaman na hindi gumaling-galing. Baka ito yung message na kailangan nilang marinig. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, pamilya o classmate. Minsan, isang simpleng share lang, ito ay nagiging himala na para muling maniwala ang isang puso. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Ngayon po ay Monday, meron po tayong Pahinga with Jesus sa Multipurpose Hall. Yun yung isang lugar na kung saan ang himala ay unlimited. Isang paalala muli, yung lagi natin pinapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.